Hello mga kabibig! Welcome back sa aking bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence sa lahat na nagbigay ng something blessings to me. Salamat po talaga kasi malaking tulong po yun sa aking pamilya. And speaking of blessing, meron pa daw nakatanggap ng mali-maletang kickbacks? Naku po, para yatang may pasabog na rin si Senator Ping Lacson na bagong sangkot sa controversial na flood control projects. Parang may pangalang General Torre. Naku po, ano ba naman yan? Pati si General Torre sangkot na rin? Nako kabibig. Yan ang isa sa gustong paimbestigahan ni Senator Ping Lacson ngayong magbubukas ulit sa Lunes mga kabibig ang Senate Blue Ribbon Committee. Nako kabibig, sangkot nga ba si General Torres sa mga anomalyang flood control projects? Nakatanggap din ba ng mali-maletang pera si General Torre? Kasi alam mo na si Zaldico, sabi niya, nag-deliver siya ng mga mali-maletang luggages ng pera. So ang mga tao, curious na mga tao, baka si General Torre sangkot din. Kasi parang there is a specific history. Nako, history talaga kabibig. So ito kabibig ha, i-share ko sa inyo, baka sabihin yung gawa-gawa kong issue na ito. Ito kabibig oh, nakita at nabasa at pinag-uusapan ito ngayon. Ito oh, ikinagulat daw ni Senate President Pro Tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Panfilo Ping Lacson ang pagbanggit ni dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay dating Philippine National Police PNP Chief at ngayon General Manager ng Metro Manila Development Authority or MMDA na si Nicholas Torre III sa issue ng flood control projects. Sabi ni Ping Lacson, hinggil sa naikwento ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo, sabi niya, sinabi sa kanya pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero paglabas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Nicholas Torre III. Umatras siya. Doon na lang ako kay Senator Lacson. Hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit nakasama sa picture or sa eksena si General Torre? Naku po kabibig. Naku, another side of the story. Laglaga na ba ito kabibig? Naku, sabi ng iba, naku, si Martin Romualdez pa iimbestigahan na rin sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon may bago na namang pangalang lumitaw, si General Torre, na kung saan si Bernardo takot na maging custody o na doon siya magpa-custodiya ni General Torre. Anong meron? Nag-wonder si Ping Lacson. Anong meron kay Torre? Bakit takot si Bernardo? Naku, kabibig. Gustong malaman ni Ping Lacson kabibig. So ito kabibig ha, pakinggan natin si Senator Ping Lacson sa kanya statement. Okay. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya. Sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo at hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Tama. Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado.
At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time. Hindi pa rin siya Kaya nga MMDA. sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Hindi ko alam. Halaka. Parang there's something fishy going on, mga kabibig. Nako, again nga, ano ang komento ng ating mga netizen? Mas trustworthy si Gentor kay ni Coraping Baliling. Nagmamanman na si Gentor kung nandyan ba si Bato. Kapag tiwalaan si General Torre matapang at may panindigan. Oo, sabi ng mga netizen, may demolition jump agad kay General Torre. Mas may tiwala naman kami kay General Torre kaysa sa Yulacson. Oo, yan ha. Ang ibang tao nagsabi nga, sige pa, again nga, pakinggan natin. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya. Sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo at hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya MMDA. Kaya nga sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Halaka kabibig. O yun ha, narinig nyo si Senator Ping Lacson na ipapatawag din itong si General Torre, mga kabibig. Naku po, the story, tawag dito, parang lumalalim ang istorya, mga kabibig. Diba? Nung una sinabi ni Ping Lacson na si Romualdez ipapatawag. Posible bang ipapatawag si Romualdez? Kasi kinokonekta si Romualdez sa mga Diskaya. Dahil daw, ginamit naging third party ba, si Diskaya to buy a certain lot or property. Ako kabibig, parang nakikita na natin yung mga mga liko-liko istorya, yung mga konektado from this person to another person, pati si Torre parang nasangkot na. Halaka, dawit na sa flood control issue si General Torre, nabanggit ni Bernardo, mga kabibig. Tama nga ang tama nga ang tanong ng isang newscaster. Bakit siya nandoon, 'di ba? 'Di ba? Ano bang ginagawa niya doon? 'Di ba? Sabi ni General Lacson, gusto muna nating marinig kay Yusek Bernardo, although nasabi niya sa akin yan. Hindi pa lang niya na-testify. Hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamahang abogado. At meron na siyang kasama nung naikwento niya. Kaya nagulat rin ako. Naku po. Ano kaya maging sagot ito ni General Torre, mga kabibig? And speaking of General Torre, and speaking of BBM, ako si BBM, mga kabibig, may bago na namang padrama si BBM. Di ba? Ito ang sabi ni BBM ngayon, kabibig. Ito, I don't know kung maniniwala ba kayo, kabibig, pero iba. Sabi ni BBM, kabibig, ito, kapag binuksan ng doktor ang aking puso, nandoon ang pangalan niyo. Halaka. Ano ba naman itong bagong pakulo? Oy, si Torre, nadawit na sa flood control, na-mention na ang pangalan niya ni Bernardo. Ito naman si BBM parang naging teen star. Parang gusto magpa-love team. Kapag binuksan ng doktor ang aking puso, nandoon ang pangalan niyo. Uy, ano ang inyong reaction dito? Parang kinikilig ako. Kinikilig ka. Para baka sa sobrang high, ikaw talaga ha. Baka nagniwi-ngiwi dyan sa sobrang kinilig ka sa statement ni BBM. Para pambawi ba, panglubag loob sa ating mga netizen. Akala ni BBM na malubag-lubag pang ating loob. Akala ni BBM through his words ay tataas ang kanyang trust ratings. Ay nako ka, BBM, wag na.
Huwag na yung buksan-buksan ang puso. Naku. Ito kabibig ha, may isa akong video mga kabibig, i-share ko sa inyo and I'm sure magre-react din kayo, either you agree or disagree. Ito ha, aside from buksan ni Bibi Maki ang puso, makinig tayo dito. Hirap nang makabawi si ni Bibi. Former Speaker Martin Romualdez. Yun ang rason na talagang bumulusok, no, at hindi na yan makakabawi sa tingin ko. Dahil nakalipas na po ang mahigit 3 taon na termino po ng kasalukuyang administrasyon at kalitwat kanan na rin po yung mga survey na lumalabas at nananatili pa rin po sa lahat ng mga matatas na opisyal ng ating gobyerno. Vice President Sara ang may pinakamataas na grado, ratings, mapatras, approval o di kay performance compare sa atin pong presidente na kung kukunin yung net trust, net rating po niya negatibo. Kumbaga sa Bisaya pa utangan pa siya, no? So by EB, ano ba ang nakikita ninyo na possible na nakakaapekto dito sa rating ng kasalukuyang administrasyon ng presidente natin yan? Well, unang-una, let me bring to you nung unang umupo itong si Bongbong Marcos na napakataas ng kanyang trust and approval rating, no, on the back of the success of the unit team, no, yung tambalan nila ni VP Sara. After that, noong nakita na at sinimulan na ang pag-atake kay VP Sara, especially doon sa mid-2023, doon na nag-umpisa na bumulusok yung ratings ni Bongbong Marcos. Minsan bahagyang tumataas, pero ang trend niya kung titingnan mo yung graph, no, ang chart ay talagang bumaba at bumulusok hanggang doon na nga sa impeachment ni VP Sara noong February 5, 2025 at hanggang bumulusok ulit, no, ng sobra-sobra doon sa March 11 na kidnapping ni former President Rodrigo Duterte. At mula noon, hindi na nakakabangon itong si Bongbong Marcos dahil besides nakita ng mga tao na pamulitika ang ginawa nitong si Bongbong Marcos, lalong-lalo na yung ginawa niyang instrumento dyan ay yung kanyang pinsan who was then Speaker of the House. And along that pamumulitika ay nakita at naobserbahan na rin ang corruption ng administrasyon ni Bongbong Marcos at hindi lang ang korupsyon, kung hindi, yung wala talaga tayong nakikitang very major projects at mga makabuluhang mga programa kung saan na-address ang concerns ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung inflation, yung mga failed promises niya, yun na yun. At yung parang final nail in BBM's ratings coffin, yung final na ano ba yun, yung nail sa kanyang kabaong, no, ito na ngang corruption na sinimulan niya at akala niya he can control the narrative na siya yung hero, nag-backfire sa kanila at hindi na ngayon niya, it's spiraling out of control ang corruption na ito at nabalatan halos lahat na. At dito natin nakikita na buong gobyerno pala ay isang parang criminal organization na kung titingnan natin, no, absent the hard evidence, circumstantial lang at yung mga nakikita at naobserbahan natin na ang mga masterminds ay talagang si Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez. Yun ang rason na talagang bumulusok, no, at hindi na yan makakabawi sa tingin ko. Admar and NJ. Opo, pero nakita nyo ba sa mahigit 3 taong pamumuno na kumbaga umabot ba sa punto na uy, makakabawi na sana ito or pwedeng bumawi ito or may dapat gawin, makakabawi sana ito para mapaganda yung kanyang imahe by EB? Wala akong nakita, no, MJ, no, sa ngayon, no, looking back, again, sabi nila nga, hindsight is always 2020. Kasi nga, ito na ngayon, yung mga suspetsya natin noon,
Imagine, no, ang nag-umpisa dyan towards the end of 2023 was the fake People's Initiative, no? Kung saan nag-promise itong sina Martin Romualdez ng ayuda para lang pumirma at budulin yung mga tao na pumirma doon sa People's Initiative, na kung saan ang talagang layunin is to change the Constitution, amend the Constitution para magiging parliamentary na ang ating sistema ng gobyerno at magiging de facto prime minister itong si Martin Romualdez, former speaker Martin Romualdez. 'Yun ang rason na talagang bumulusok, no, at hindi na yan makakabawi sa tingin ko. Dahil nakalipas Yun kabibig, klarong-klaro naman dyan yung sinabi ni Ed, di ba? Kaya nga sabi ni BBM, mga kabibig, kung bubuksan man ang kayang puso, kung bubuksan man ang kayang puso ng doktor, ang aking puso, nandun ang pangalan ninyo. Di ba? O anong reaction nyo dito? Ito, kinikilig ako sa kabubuhan nito, sabi ni Tao sa Lukay. Kalami igod dabdaba ning munong para bubuto ka. Baka maleta, oh. Patingin ang pangalan ko dyan. Medyo tagalan nyo ha, pag sarado. Ang VAT nasa puso yan, ang tax nasa pinsan niya. Hala. Pangalan sa nakatanggap ng maleta. Hala, ng bola. Maleta ng laman yan. Pangalan ng maleta meron. Hallucinations naman si Bangag. Nakasulat ang ilang pang maleta pa more. How poetic naman. Ito. Kung i-open ang heart surgery yan, puro anomalya ang nasa loob niyan. Flood control, PhilHealth, at pa-more. Uy, tingnan nyo. Nagdrama-drama si BBM. Tingnan nyo mga komento ng tao. Lutang na talaga. Kasya ba mga pangalan namin sa puso mo? Drama? Anong title nito? Maleta na nakita ko ugok. Maleta makita. Nasusuka ako. Amats yata. Yun, amats talaga si BBM. Sabi nito mga kabibig. So, yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong reaction? Nung una, tungkol kay Torre, kung saan sila sabi na dawit daw di umano si General Torre, kung saan nabanggit ang pangalan ni General Torre ni ex-USEC ng DPWH na si Bernardo. Ano kayang kinalaman ni General Torre sa mga flood control projects, mga anomalies? Isa ba si General Torre tumanggap ng mga male-maletang pera? Naku po, sana masagot ito ni General Torre, sana mabigyan niya ng linaw para hindi mapasama ang kanyang imahe ngayong lalo na naging general manager na siya ng MMDA. Ipapatawag ba ni Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee? There's a possibility para magbigay ng linaw si General Torre. At I think si Bernardo also will also explain kung bakit ayaw niya doon sa custody ni Torre at doon siya kay Senator Ping Lacson. Bakit takot si Bernardo kay General Torre? Anong kinatatakutan ni Bernardo? Or takot nga ba si Bernardo? Or ayaw lang talaga niya kay General Torre? Yun lang po kapabig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!